Hindi lang Ukraine ang bansa na nagpapahiya sa Russia at sa presidente nito. Si Vladimir Putin, sumali rin ang India at tinanggihan ang alok ng Kremlin na bilhin ang Su-57 pinaka-advanced na jet ng Russia. Sabi nila ito ang pinaka-advanced na jet ng Russian Air Force. Sa tingin ng India, ito'y sirang. May depektong eroplano na hindi pa napatutunayan at hindi kayang tapatan ang sarili nilang 5th generation fighter na Advanced Medium Combat Aircraft ng New Delhi. Dagok ito sa Kremlin. Sa lumalalang kalagayan ng ekonomiya ng Russia, kailangan ni Putin na makipagkasundo hanggat maaari sa mga bansang handa pa ring makipagkalakalan sa Russia. Isa ito sa iilang paraan para mapanatili niyang pumapasok ang pera sa bansa upang patuloy na punduhan ang napakamahal na pananakop sa Ukraine. Nahaharap siya ngayon sa krisis sa gasolina at paralisadong produksyon ng langis dahil sa sunod-sunod na drone strike ng Ukraine sa infrastruktura ng langis ng Russia. Kasama rin ang lumalalang epekto ng mga parusang ipinataw ng Estados Unidos at European Union. Patuloy pa ring may pondong pumapasok sa Russia dahil sa India at China na naging pangunahing mamimili ng langis nito mula simula ng digmaan. Ang ekonomiya ng Kremlin ay mas mahina na ngayon kumpara noong ilang taon lang ang nakalipas. Ito rin ay labis na nakatuon sa military-industrial complex. Kamakailan, inilaan ni Putin ang 40% ng pambansang budget sa depensa at pagpapatupad ng batas para sa mga susunod na taon. Dahil napakaraming pera ang nakatali sa mga usaping militar, inaasahan ng Kremlin na kikita sila sa pagbebenta ng kanilang mga bagong military innovation gaya ng fighter jet, missile at air defense system sa mga interesadong bansa sa mundo. May isang problema. Tulad ng ibang bansa, masusing binabantayan ng mga bansang iyon ang nangyayari sa Ukraine. Nakita nila kung paano ang sinasabing makapangyarihang makina ng digmaan ng Russia ay hirap na hirap talunin ang isang mas maliit na kalaban. Nakita nila kung paano nagtamo ang Russia ng mahigit 1,000,000 casualty at libo-libong tangke, sasakyan, barko, eroplano, air defense system, at iba pang gamit militar na nasira o nawasak. Nakita nila na kahit may world-beating na missile, drone, at armas ang Kremlin, hindi pa rin nila nasakop ang kahit isang lungsod sa Ukraine mula 2,000 at 22. Narinig nila ang mga kwento tungkol sa mamahaling air defense ng Russia na winasak ng murang drone, pati mga tangke at armored vehicle na walang silbi sa labanan sa lungsod, artilyeriya na pumapalya, jet na pinabagsak, at radar na di nakakakita ng paparating na missile. Hanggang sa huli, nagbago ng malaki ang pananaw ng mga tao tungkol sa Russia. Dati, maraming bansa ang turing kay Russia bilang isa sa pinakamalakas na military superpower at sabik silang mag-invest sa kahit anong bahagi ng arsenal ng Kremlin na kaya nilang bilhin. Ngayon, matapos makita ang sunod-sunod na kabiguan at pagkatalo sa mga balita, nagdududa na ang mga bansa kung sulit pang mag-invest sa mga asset ng Russia. Siyempre, nangunguna dito ang India. Bilang sanggunian, kabilang ang India sa mga bansang pinakamalaki ang ginagastos para sa kanilang militar bawat taon. Kamakailan, nagsagawa ang India ng malaking modernisasyon sa sandatahang lakas at pinalawak ang pamumuhunan na sa mga bagong inobasyon at lokal na teknolohiya. Isa rin ito sa pinakamalaking mamimili ng armas mula Russia at Soviet Union sa mundo noon. Nagsimula ito noong 1900 at 60 nang bumili ang India ng maraming kagamitang militar mula sa Soviet Union. Sa parehong panahon, ang United States at United Kingdom ay nagpadala ng maraming armas sa Pakistan. Nalaman ng India na handang magbigay ang Soviet Union ng malaking suporta sa politika, teknolohiya, at abot-kayang presyo sa mga kagamitang pampalakas ng depensa at opensiba. Dahil dito, tumibay ang relasyon ng dalawang bansa at bumili ang India ng sasakyan, eroplano, barko, at sandata mula Soviet at pagkatapos Russia. Halimbawa nito, ang mga fighter jet gaya ng Mikoyan Gurevich, 21 Mikoyan Gurevich, 23 Su-30, Modernizirovanyi Komerchesky Indisky Ilyushin, 76 transport aircraft, Ilyushin, 78 tanker, Mi-17 helicopter series, at T-72 at T-70 mga pangunahing tangke, BMP-2 infantry vehicles, Smerch rocket system, Kilo-class submarino, Talwa-class frigate, at S-400 air defense system. Sa loob ng ilang taon,
tinatayang 65-85% ng kagamitang militar ng India ay galing Russia o dating Soviet Union. Ipinapakita nitong naging palaasa ang India sa Moscow sa loob ng dekada. Nag-collaborate din ang dalawang bansa sa ilang proyektong militar sa mga nakaraang taon, gaya ng BrahMos missile o PJ-10. Ang long-range ramjet-powered supersonic cruise missile na ito ay ginamit ng Indian Armed Forces mula 2007 at kayang ilunsad mula barko, fighter jet, submarino o transporter erector launcher. Transporter erector launcher. Bunga ito ng pinagsamang pagsisikap ng Defense Research and Development Organization, Defense Research and Development Organization ng India at ng Russian Rocket Design Bureau na MPO Machino Strojenya. Nagkasundo ang Russia at India na gumawa ng Avtomat Kalashnikova, 200 at 3 rifle para sa Indian Armed Forces. Nagkasama ring nagtrabaho ang dalawang bansa sa fighter program na tinawag na the Russian-Indian 5th Generation Fighter Aircraft, 5th Generation Fighter Aircraft Program. Layunin nitong gumawa ng bagong 5th Generation Fighter para sa Indian Air Force na batay sa sariling Sukhoi Su-57 ng Rusya. Ayon sa ulat, ang final na disenyo ay magkakaroon ng 40 higit pagpapabuti kaysa sa orihinal na Su-57, gaya ng mas modernong sensor, mas mahusay na networking, at pinahusay na combat avionics. Ang Indian jet ay planong gawing 2-seater. May upuan para sa piloto at co-pilot o weapon systems operator. Nagkasundo ang dalawang bansa na magtulungan noong 2000 at 7 matapos ang tagumpay ng BrahMos na kolaborasyon. Gayunpaman, hindi naging kasing ayos o kasing tagumpay ng BrahMos ang proyektong ito. Maraming pagbabago at pagkaantala sa proyekto ang naitala noong 2000 at 10 at iniulat ng Rusya ang malaking pagtaas ng gastos. Pagsapit ng 2000 at 17 lalo pang lumabo ang kinabukasan ng ikalimang henerasyong fighter. Ayon sa Indian Air Force, mataas ang gastos sa pagpapanatili kaya nagdadalawang isip silang ituloy ito. Nagpaplano na rin ang India na gumawa ng sariling ikalimang henerasyong jet para makasabay sa China na naglunsad ng Chengdu J-20 noong parehong taon. Noong Abril 2018, lumabas ang ulat na opisyal ng tinalikuran ng India ang proyekto. Ayon sa mga opisyal, sawang-sawa na sila sa mabagal na pag-usad at maraming pagkaantala, kasama rin ang hirap sa pakikipag-usap at pakikitungo sa kontratistang Ruso. Dagdag pa nila, hindi sila nasiyahan sa kakayahan ng Su-57 mismo na dapat sanay magiging pundasyon ng buong proyekto at kahit hindi nila tuluyang isinara ang posibilidad na muling simulan ang proyekto sa hinaharap, malinaw na wala silang gaanong interes na ituloy pa ito sa puntong iyon. Isa ito sa pinakamahalagang sandali ng kooperasyong militar at kalakalan ng India at Rusya. Ito ang simula ng kapansin-pansing pagbabago mula sa New Delhi. Habang unti-unti itong lumalayo sa Moscow, mas binibigyang pansin nito ang Make in India Initiative na nakatuon sa lokal na disenyo, pagdevelop at paggawa ng kagamitang pangdepensa para palakasin ang sandatahang lakas ng India at maipadala rin sa ibang bansa. Gusto ng India na hindi lang bumili kundi magbenta at gumawa ng sariling kagamitan at hindi na umasa sa ibang bansa. Lalo na sa Russia, na napatunayang hindi mapagkakatiwalaan nitong mga taon. Hindi agad pinayagan ng Russia si India na umalis sa ikalimang Gen Fighter Jet Program. Masigasig na nilapitan ng Moscow ang New Delhi. Patuloy na nag-aalok para makuha muli ang kanilang tiwala, ang kaugalian at pamumuhunan ni India. At ang mga alok nito ay lalo pang naging desperado habang lumilipas ang panahon. Noong Hunyo, lumabas ang ulat na nag-alok ang Russia ng nakakagulat na kasunduan kay India. Kumpletong uncensored access sa source code ng Su-57E stealth fighter. Mabibigyan nito ang mga inhinyero at development teams ng militar ng India ng pagkakataong masuri ng husto ang stealth jet. Matututo sila ng mahahalagang aral mula sa pangunahing code nito. At pagkatapos ay maisasama ang sarili nilang gawang avionics, sensors, at iba pang electronics sa balangkas ng Su-57. Magbibigay din ito sa India ng kalayaan at flexibility na isama ang mga kagaya ng Astra Mark I at Mark II air-to-air missiles sa jet, pati na rin ang iba pang lokal na armas tulad ng Rudram anti-radiation missiles. Sumang-ayon ang maraming military experts na ito'y isang natatanging alok. Ipinakita rin nito kung gaano kadesperado ang Russia
makakuha ng kasunduan sa New Delhi. Sabi ng mataas na opisyal ng depensa ng India, wala pang kanluraning kaalyado ang nagbigay sa amin ng ganitong kalayaan. Lumipas ang mga araw na walang formal na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, kaya nagpasya ang Russia na gumawa ng hakbang pa. Noong Hulyo, lumabas ang mga bagong ulat na nagsasabing nag-aalok na ngayon ang Moscow ng isang package deal, kabilang ang Su-35M pati na rin ang Su-57E sa isang 2-for-1 na bundle. Pinaniniwala ang huling pagsubok ito ng Moscow para makuha ang pangmatagalang kontrata sa Indian Air Force. Sinabi ng Moscow na may panandalian at pangmatagalang benepisyo ito para sa New Delhi. Sa panandaliang panahon, agad na madaragdagan ng India ang kanilang Air Force arsenal ng Su-35Ms. At dahil marami ng pagkakapareho ang Su-35 sa Su-30 na matagal nang ginagamit ng mga piloto ng India, magiging madali at maayos sana ang paglipat nila dito. Sa hinaharap, maaaring simulan ng India ang serial na produksyon ng Su-57E sa planta ng Hindustan Aeronautics Limited sa Nashik, Kanlurang India. Nagpanukala ng kasunduan ang Rostec ng Russia at Sukhoi, tagagawa ng eroplano. Sinubukan ding gawing mas kaakit-akit ng Rostec ang alok sa India sa pamamagitan ng pagbibigay ng opsyon para sa karagdagang upgrade sa makina ng Su-57 para sa mas mataas na stealth at mas mahabang buhay sa hinaharap. Sa kabila ng laki at pagiging mapagbigay ng alok na ito, hindi nagpakita ang India ng anumang palatandaan na agad itong tatanggapin. Maraming eksperto ang nagtaka kung bakit nag-aatubili ang New Delhi makipagtulungan at mamuhunan sa depensa ng Kremlin, lalo na matapos tumaas ang parusa laban sa Russia. Ngayon, mukhang may pinal na desisyon na at hindi ito ang inaasahan ng Kremlin. Noong Nobyembre, 19 iniulat ng Indian Defense Research Wing, na nagbigay muli ang Russia ng mas pinahusay na alok para sa Su-57 fighter jet. Ayon sa ulat, nag-alok ang Kremlin ng malaking kasunduan na may kasamang paglilipat ng teknolohiya at ang pag-aproba para sa India na magsimula ng serial na produksyon ng Su-57 sa sarili nitong teritoryo. Iniulat din na inalok ng Russia sa India ang opsyon na gamitin ang ilan sa mga teknolohiya mula sa Su-57 upang makatulong at mapahusay ang disenyo ng sarili nitong ikalimang henerasyong fighter, ang Advanced Medium Combat Aircraft. Bukod dito, inialok ng Moscow ang 177S turbojet engine na gawa ng United Engine Corporation ng Russia para sa mga eroplanong tulad ng Su-57E. Ang makapangyarihang engine pa na ito ay may mahabang buhay serbisyo na umaabot hanggang 6,000 oras at may kakayahang lumikha ng napakalakas na thrust nang hindi gaanong gumagamit ng gasolina kumpara sa mga katulad na makina. Ipinagmamalaki rin nito ang marami pang technical na espesipikasyon at benepisyo, tulad ng nozzle na dinisenyo para sa stealth na nagpapababa ng infrared signature. Mahalaga ang 177S engine sa kasunduang ito, lalo na para sa India dahil nahirapan ang New Delhi sa pagdevelop ng jet engine. Gumagawa sila ng sarili nilang Gas Turbine Research Establishment GTX 35 VS Cavalry engine sa literal na mga dekada na ngayon at hindi pa rin ito handang gamitin para sa operasyon. Sabi ng ilang eksperto, aabutin pa ng 10 to 12 taon bago matapos ang cavalry program. Dahil dito, ang pag-aalok sa India ng isang handang gamitin na stealth jet engine ay mukhang matalinong galaw mula sa mga negosyador ng Moscow, pero maaring hindi pa rin ito sapat. Sa kanilang X account, iginiit ng Indian Defense Research Wing na nagbunyag din ng detalye ng bagong alok ng Russia na hindi pa rin ito magandang halaga. Sinisikap pa rin ng Russia na paniwalain ng India na makikinabang ang Advanced Medium Combat Aircraft Program sa teknolohiyang mula Su-57, pero hindi na ito totoo. Malalampasan ng Advanced Medium Combat Aircraft ang Su-57 pagdating sa avionics at weapon systems nang malayo ang agwat. Ang tanging bahagi na mananatiling lamang ang Su-57 ay sa dami ng armas na kaya nitong dalhin. Umaasa ang Russia na papayag ang India sa kasunduang ito para matuto ang mga inhinyero, designer at development team nila mula sa Su-57 at gamitin ang impormasyong iyon upang mapaganda pa ang Advanced Medium Combat Aircraft na kasalukuyan pang dinidevelop at hindi pa nakatakdang pumasok sa seryeng produksyon
hanggang 2035. Ayon sa Indian Defense Research Wing, maaaring hindi rin matuto ng malaki ang India mula sa mas malalim na pag-aaral sa Su-57 o sa pagkuha ng bagong teknolohiya ng Russia. Ang Advanced Medium Combat Aircraft ay inaasahang mas mataas ang kalidad kaysa sa karamihan ng pangunahing sukatan. Kahit sa teorya, bagamat marami pang dapat gawin sa Advanced Medium Combat Aircraft, mataas ang pag-asa ng India sa proyektong ito. Dinisenyo ito para sa air superiority, electronic warfare, ground strikes, at pagsupil sa depensa ng kalaban sa himpapawid. Kasama rito ang mga makabagong tampok gaya ng artificial intelligence, assisted e-pilot technologies, integrated vehicle health management systems, at advanced networking communications. Ayon sa datos, ang pinakamataas na bilis ng Advanced Medium Combat Aircraft ay Mach 2.15 o mga 1,650 milya kada oras. Ang combat range nito ay nasa 1,000 milya. At papatakbuhin ito ng 2 GEF, 400 at 14 na makina. May maximum internal payload ito na hanggang 3,000 at 300 libra o 1,500 kilo at external payload na humigit kumulang 15,000 at 400 libra. Ang Advanced Medium Combat Aircraft kapag natapos na ay magmamayabang din ng advanced stealth capabilities, avionics at liksi. Tampok sa disenyo ang radar absorbent materials, internal weapons base para lumiit ang radar cross-section, sariling active electronically scanned array radar, at artificial intelligence, assisted sensor fusion. Magkakaroon ito ng super cruise at super maneuverability, kaya kayang mapanatili ang supersonic na bilis ng walang afterburners at magsagawa ng mga komplikadong maniobra sa ere sa tulong ng thrust vectoring engines nito. Kapag natapos na ang jet na ito, dapat ay kaya nitong lumipad ng mas mabilis at mas malayo kaysa sa Su-57. Nagdadala rin ito ng mas mataas na stealth na teknolohiya at iba pang advanced na tampok. Ang Su-57 syempre ay may benepisyo na tapos na at gumagana na. Pero mahirap pa rin itong ituring na napatunayan na sa labanan. Sa loob ng mahigit 3 taong digmaan laban sa Ukraine, halos hindi ginamit ng Russia ang mga jet na ito. Minsan lang silang nakita at may ilang malabong ulat mula Russia na ginamit sila noong unang yugto ng digmaan. Kasunod nito, may ilang kumpirmadong paglitaw sa 2024. Kung totoo ngang magaling ang mga jet gaya ng sinasabi ni Putin at iba pang opisyal ng Russia, makatuwiran para sa mga commander ng Kremlin na gamitin ang mga ito para magdulot ng malaking pinsala sa depensa sa himpapawid ng Ukraine at mahahalagang kagamitan. Pero hindi pa nila ginagawa. May ilang posibleng paliwanag para dyan. Isa na rito ay dahil bago pa lang talaga ang mga jet na ito. Ayon sa ulat, kulang pa sa operational units ang Russia kaya hindi nila kayang magpalipad ng maraming Su-57 sa Ukraine. Ang isa pang dahilan na sa tingin ng maraming eksperto ay mas tama at malamang na paliwanag ay na nag-aalala ang mga commander ng Russia na mapahiya at masira ang reputasyon nila kung gagamitin ang Su-57 laban sa Ukraine. May ilan dito na nasisira habang ginagawa dahil epektibo ang depensa sa himpapawid ng Ukraine sa pagpapatumba ng drone, misil at eroplano ng Russia. Malaki ang posibilidad na makakahanap din ng paraan ang mga missile system ng Kyiv para pabagsakin ang mga bagong magagarang fighter jet ng Kremlin. Dahil dito, mas mahihirapan ang Moscow na kumbinsihin ang India na mag-invest doon. Bukod pa rito, hindi rin naging maganda ang simula ng operasyon ng Su-57. Ayon sa ulat, karamihan sa unang unit na naihatid sa Russian Air Force ay prototype o pre-production na may luma at mahinang makina. Habang may mga lumabas na dokumentong Ruso na nagsasabing marami sa kasalukuyang Su-57 ng Russia ay hindi pa tapos, kulang sa ilang mahahalagang bahagi tulad ng cooling system, active electronically scanned array antenna, reception modules, at ang 100 at isang KSN, electro-optical targeting pod, na tumutulong sa pagbibigay ng all-weather surveillance, mahahalagang kakayahan ng radar, at infrared detection. May ilang naitalang teknikal na aberaya at aksidente na kinasasangkutan ng Su-57 sa maikling panahon ng pagkakabuo nito. Noong Disyembre 2019 bumagsak ang unang serial Su-57 sa huling bahagi ng factory trials dahil sa biglaang sira sa control system.
kung ang pinaka-advanced na kagamitan ng Rusya ay sira, depektibo, at di mapagkakatiwalaan. Hindi na nakapagtataka na nawawalan na ng interes ang India sa dagdag na pamumuhunan o pagbili. At hindi lang India ang bansa na lumalayo sa mga kagamitang militar ng Rusya. Sa Dubai Air Show 2025 inamin ni Sergei Chesimov, Chief Executive Officer ng Rostec, na bumagsak ng kalahati ang export ng armas ng Rusya kumpara sa antas bago ang digmaan noong 2022. Ayon sa Jamestown Foundation, posibleng mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa sinasabi ng Chief Executive Officer dahil 1 bilyon lang ang naibentang armas ng Rusya noong 2024. Bumaba ito ng 72% kumpara noong 2021. Ipinapakita rin ng datos ng Stockholm International Peace Research Institute ang halos kaparehong matinding pagbaba na 64% sa nakalipas na 5 taon. Ipinapakita nito kung paano halos sumuko na ang maraming bansa sa Rusya bilang pangunahing tagapagtustos ng militar. Inilipat ang negosyo sa iba at iniwan ang Kremlin na may mas kaunting mamumuhunan at lumalalang problemang pang-ekonomiya. Malalaman mo rin kung paano ginawang mas malala ng Amerika ang mga problemang ito sa video tungkol sa bagong serye ng mga parusang ipinataw nito sa Rusya at sa ilang natitirang kaalyado. O para sa mas malalim na pagtingin sa isa pa sa maraming krisis ng Kremlin, panoorin mo ang video na ito na nagpapaliwanag kung paano naubusan na ng mga tangke ang Rusya ng mas mabilis kaysa sa kaya nitong gumawa ng mga bago. Para makakita pa ng mga video na tulad nito at manatiling may alam at updated sa lahat ng pinakabagong balita tungkol sa digmaan ng Rusya at Ukraine, siguraduhing mag-subscribe ka sa aming channel at i-on ang notifications ngayon.